Tara, himayin natin ang Q1 2026 financials ng MRET. Tingnan natin kung talagang matibay ang pundasyon ng kumpanyang to. Grabe yung 29% year-over-year revenue spike nila, di ba? Umabot agad sa nakakabilib na 1.72 billion pesos. Dahil dyan, pumalo ang net income nila sa record-breaking na 1.27 billion pesos. Ang laki ng tinaas, sobra. Bakit ganito kalaki? Simple lang, super effective ng diskarte nilang magdagdag ng mga bagong prime assets. Silipin naman natin ang operasyon. Lumubo ng 30% ang rental income pero 13% lang ang itinaas ng expenses. Ibig sabihin, sobrang husay nila sa operating efficiency. Mas maraming kitang pumapasok na nagiging purong profit. Kumusta naman ang balance sheet? Sobrang solido, 94.3 billion ang assets kumpara sa 10.8 billion na liabilities. Ang resulta, napakababa ng debt-to-equity ratio nila, nasa 0.13 lang ngayon. Sobrang safe para sa mga investors. Isipin mo to, sa bawat pisong puhunan, 13 sentimo lang ang utang nila. Yan ang totoong pangmatagalang katatagan. Check naman natin ang cash flow nila. Nakapag-generate sila ng tumataginting na 1.02 billion pesos mula mismo sa operasyon. So, hindi lang ito magic sa papel. Backed by solid hard cash talaga ang mga ina-announce nilang earnings. Siyempre, may risks pa rin tulad ng pabago-bagong BPO sector at mga biglaang pagsasara sa merkado. Normal yan. Pero wais ang MRA dito. Naka-lock in sila ng 3 hanggang 6 na buwang advanced rent at deposits. Kaya heto ang paborito ng lahat. Nagdeklara sila ng 0.263 pesos per share na cash dividend. Dahil sa laki ng net income, kayang-kayang punduhan ang mga dividends na to. Highly sustainable in the long run. Masterclass talaga sa katatagan ang MRET. Tanungin mo sarili mo, ganito rin ba kasolido ang passive income portfolio mo?